So itong value naman, okay, troubleshooting natin. Itong value naman, sample na imangan motherboard. Gagalawan niyo kung anong processor. Okay? Kasi pag umalit akong basta-basta yung motherboard, diniyogin galawan yung processor, hindi hirap ginagamit natin is di hirap compatible. Okay? So dapat, pwede niyo i-search, ito yung processor, kung ano niya compatible nga motherboard. Bakit nga niya? Magkakaiba-iba kasi motherboard, ito yung socket number. Diba? Pag wala pa nakabot ng processor, ito na CPU socket. Okay? CPU socket niya. So, itong mga socket, itong mga motherboard, iba-iba iya number. Iba-iba kasi design ng motherboard. Okay? So, kung may pinakabago yan ng socket number is 1151. So, ano na is 1150 ng mga socket. So, gagawin niyo ano compatible nga kuan processor dito yung motherboard. Kaya mapalit kami yung motherboard, mapakailangan mga tindira kung ano ang socket number dito yung mapalit ng motherboard. Okay? Di na kung basta-basta mapalit yung motherboard. So, na nakikita niya kung ano mga socket number, dit box. Okay, dit box yung motherboard. Kapag pumalit ka mong i7 na processor, kung kalawanit niyo, dit nga i7 na processor, ano mga compatible niyo nga motherboard, ano compatible na RAM. Okay? Di na ka basta-basta makakonect RAM. So, ito RAM, depende kung ano nga DDR na RAM. So, DDR3, DDR4, pinaka-latest niya na RAM is DDR4. Okay? So, saan niyo yung consider? Again, dapat before ko mag-replace in motherboard, i-check niyo kung ano yung compatible nga motherboard ito yung processor. Kasi, kung magmali kami processor, o yung motherboard galing palit, din magagamitan ito yung motherboard. Okay? So, saan niyo consider? Ito ba nga hard drive, wala yung problema kung sa ng hard drive na yung gamitan. Sa tanong optical drive, kasi kailangan yung processor, yung RAM, at yung motherboard. Kailangan compatible ito yan. Okay? So, ngayon naman kasi RAM na problem. So, ito yung RAM or memory module. Usually, pag may problem with yung memory module is no display. Yung computer, no display. Pag on niyo, may power. Kung may niya power LED na ilaw yan ha. Or, pag ibang power LED, mabiri kita yung CPU fan. Diri yung CPU fan, pero wala display. Nakaputang din yung monitor is no signal. So, sa jet, no display. So, ito yung troubleshoot. Iti-check niyo yung RAM. Pati niya pagpan. So, pwede na i-reset niyo. Tatanggalin. Tapos, yun na lang niya ibabalik. Tapos, idudun niyo mo upay ha. Hindi ko lang nandun mo upay. Ibabalik. Tapos, test na naman. Power on na naman. Pag wala lagi ha, pwede niyo i-transfer na din yung mga slot. Pero kailangan yung pares kung pares sila. Kung DDR3 ha, dapat pares sila ng dulong slot. Diba kasi nga kuhan na slot, memory slot ha? Iba-iba, pwede nga DDR3 ngayon may DDR4. Magkaiba danay. Pero usually, magpares in common is magpares ng mga slot. Ano nga DDR na slot. So kung maray lagi ha, try niyo paglinisin. Yan kasi ng mga pins, isa na tala yan na naglulus. Yung mga pins. Ini. So kapag may hugong nga da. Nangyari ka po. Isa na tala nga, may na makaulang. Waray kontak nga dito iya slot. Dito yung magana. Okay? Isa na tala nga ilus. Dito yung magana yung RAM. So paglinis sa iya, recommended na ginagamit paglinis is at least 70% alcohol. Okay? 70% alcohol. Kaya nga 70%. Para malagkit niya mara. Mag-evaporate. Actually, pwede niyo linisan ng tubig. Huwag sa punon. Pwede. Basta kailangan, pamaraon niyo maupay. Okay? Pamaraon niyo maupay. Okay? Tapos, pag malinis na iya, gumamit kami ng alcohol,
So one stroke lang yan, kanila ko ba? Dili ka pag pabalik-balik kasi magbi-build up ng static electricity. Kasi nagmapahibang ito yung kuan. Mag-build up ng ESD, electrostatic discharge. Yung nga dito yung kuan. Kuan, gumagamit pa yung length free float. Di ba? Pag gumagamit mo yung cellphone o LCD, ano yan? Tamper, turo. Pero kasi protector, di ba may tukod na cloth? May tiyakod na cloth. Pero kung may kami cellphone, ito na cloth kasi length free, wala, this with gapas na. Pag gamitin with gapas, may mabibili ng mga kanila. Mga fiber niya. Pero, usually ako, kasi ito ginagamit ako kasi length free cloth. Basta din ka lang, hinisan ko lang mga opet. Din ko na plano, Dinido ko lang mo pa bago ko yung gagamitin nila. Tapos may alcohol. Okay? Possible kasi mo balaya. Mas wala ginagamit ko ng eraser. May da ko ng mga eraser na static free. Hindi rin niya nagpakameda at nagbibuild pa yung static electricity. Parang anti-static yung eraser. Pero pag regular na eraser, din yung gagamit mong kanan. May eraser, iba na siguro. May da kasi build up yung static electricity. Okay? So, pag reset, pag no-display, i-check iyo. Paano tiyak? Wala nga yung para. Pero bakit no signal light makikita niyo yung display? No signal makikita. So, no-display tiyak. Okay? So, kasi tiyak, problem with RAM. Tapos, next naman nga, problem sa hard drive. Usually pag hard drive, wala yung mga open, wala makikita niyo yung operating system. Tingnan niyo Kasi ang operating system, alin din naka-store yung hard drive. Pag open yung computer nga, may na nakasulat na F1, di ba? Nag-post. So may display, kaya nagbutang yung F1. May display. Okay? Press F1, di ba? Nakita niyo open during post. Ibig sabihin may display, wala sunod ang operating system. So, pag disable na operating system, possible, di ba man yung hard drive? Or corrupted na yung hard drive. Yun niyo Para natin babara niyo kung corrupted na OS or damage na yung hard drive. Pag di rin mabasa sa BIOS ano yung hard drive, di makita, means na yung hard drive is damaged. Kung makita niyo yung hard drive BIOS, corrupted na yung operating system. So, magre-reinstall na kami OS, magre-reformat na kamo. Okay? So, set yan. No power or drive. No display. So, sa mga common problem. And then, iti mga computer, may nakakuha ko nagbibip or laptop nagbibip. Okay? So, labot ako ng keyboard, kaya long continuous na press yung keyboard, magbibip talaga diyan. Iba mo siya, bip ka lang po. Diba, pag open computer tapos tulog na nga naka-press na keyboard, so magbibig itiya kung may speaker. Okay? So if big codes, kanan ko nitiya, nagagamitan nitiya during post. Okay? If gamit kasi ito yung BIOS, labot na mag-load ito operating system, mag-open ito yung operating system, is mag-check ito yung computer system kung kumpleto ng mga basic na mga hardware na mag-run na niyo operating system. Kaya? Sit gamit ni BIOS. So, pag may problem or di na-detect nga hardware ni BIOS during post, nga it post, pag open yung computer na pakita ko niyo. Post is power on self-test. Kaya? BIOS is basic input-output system. Post, nga pag may nakatanda, press F1. During post, power on self-test, kasi niya nag-check ng mga basic ng mga hardware na magra-run ano yung operating system. So, then post, may nga niya, then post. Okay? Practice ko na ba ito? Okay. During post, i-check ni BIOS kung kumpleto ang hardware. Okay? So, pag may the hardware na diri functional, automatic niya magbibip. Okay?
Dependent BIOS, kung ano yung BIOS. So kung ano ASUS, may American, Megatrend, may Phoenix na BIOS. Iba-iba niya bit codes. Okay? Bit codes, nakakabulig niya po pag troubleshoot. Kasi kung anong bit codes, may niya mga equivalent na may mga interpretation niya kung tira ka bit, ano problem. Okay? So nakakabulig niya pag troubleshoot. Okay? So may mga bit codes na din download, iba ba kasi mga bit codes siya. Pwede ko ma-share iyo. Ano kung tira ka bit, may long bit, may short bit, direct bit mo, ang mababati niyo, ang mababasa lang niyo. Okay? So may din mga bit codes na pwede niyo magamit pag troubleshoot. Okay? Makakabulig ka iyo. Paano mag-troubleshoot? Okay. Kung sakal ko kami kung ang hard drive, ang damage na talagang hard drive na physical, direct yung makikita din or corrupted na ang system software ng yung hard drive, direct yung makikita din na BIOS. Pero kung corrupted lang ang OS, makikita niyo din yung BIOS. Diba? Yan ang hard drive. Pero kung hibangit ang hard drive, direct yung makikita ka na. Dapat na kung disconnect na niya. So, it-assessment, usually, doon na kita-assess man-made trouble. So, hindi lang ang demo. Diri nga common na actual na trouble. Dapat na kung taga natin yung ibang hard drive, ibang RAM, pwede niya i-gutang. Okay? So, usually, paano niyo ibabaruan? Adila, tiplan niya. Paano niyo ibabaruan yung value na niyo? Tapos yung binalihan hard drive, binalihan yung RAM para trouble na iyo. Dali pa mag-troubleshoot. Tigam niyo yung serial number ng iyo device. Diba? Iba yung may serial number. So, di kita makano kasi, depende sa so kung the provincial director, yun master hit kuhan. During that day, during the assessment, it master. Kung ano niya gusto, kung hindi ka tipasar, bakit na hindi mo. Okay? Bakit na hindi mo. So, iba na pa naman kung gaano kadami ang binagsak as ng assessor. So, kasi din ko ka test din na, din na siguro na, kung dapat yung pasar, okay, mo pa yung record. Pero kung test na, kung dapat yung bagsak, mo pa yung record. Assessor ka. Okay? Okay. So, hard drive, tingnan niyo pag hard drive, hindi functional, automatic hiya, pag open yung computer, diretso masunod na BIOS. Di na niyo kailangan mag-press and F2 or delete. Pag ibangit hard drive, diretso masunod na BIOS. Ang nila niyo makikita dito hard drive. So kung may trouble na hiya, usually hindi disconnect na hiya. Disconnect or di babangilid SATA cable, dinabangilid scotch tape or papel, depende kung ang trick. Okay, babangilin niya para maray contact SATA cable na hindi yung mga drive or natin motherboard. The same lagyan naman hindi yung kuan RAM, gugutan scotch tape na para diri gumana sasalpak. So di nga mo maminano, di ka makapapagana ng computer. So, simple, COC1 usually troubleshooting ng hardware is application written yung COC1. Di ba? Ito importante mga kung mag-check mga connection. So, before pwede man niyo disassemble na tanan, tanggalan niyo ang tanan, alin ibalik niyo. Pero, before niyo ibalik, double check niyo kung may napapakalan. Okay? Sa COC1. Pag troubleshoot, tigang hit source. Diyanit UPS ipakadihit system unit. Usually may trouble ang hardware iyo client. Dili ginubugot ganit server. Kay client na yan. Kaya magiging paulit-ulit na kapatid server pagkutahan ng trouble. Client PC lang. So possible ko na trouble RAM, no display, no power. So pag no power, pwede hiya tanggalin sa tikang source. Pwede tanggalan ng supply nga diha motherboard or pwede disconnect ang kanang power switch, di ba? Madididir ang mga front pan connectors, pwede disconnect para wala dini mo on. So set yet one. So
troubleshooting hardware. So solve ko pwede niyo i-disassemble and then reconnect nga tanan. Di na ko lang pananggalon. I-reconnect lang niyan mga cables. Okay? Para di ka malikukan sa kuan, it motherboard dili pwede na evaluan kasi motherboard din common. Parehas. Wala pa-damage din nga motherboard na sugalit yung motherboard ng kabutang ada. So di niya pwedeng evaluan. Pwede niya evaluan direct RAM, hard drive. So paano niyo makukuha? Familiarize it yung hard drive, ano serial number. Ano serial number it yung RAM. Tigam niyo. Diskarte na assessment diskarte niya ha. Okay? So sa troubleshooting. So after mag-troubleshoot niyo yung hardware, next niyo ito troubleshoot BIOS. Yan ni. Okay? So BIOS, pag-troubleshoot sa BIOS, usually i-disable at RAM o hard drive. Hard drive man pag-disable nila para din niyo ma-open ang operating system. Tignan niyo, pag naka-disable yung hard drive din outside SATA controllers, wala niyo makikita ang mga drives mo. Matananin niya yung luluha, wala niyo makikita. Pag disable na BIOS and SATA controller. Disable. Alitia ha? Lumakata-advance mode. Disable ng SATA controller. Pag disable SATA controllers, ini pagka din disable nga na ha, di ko pa save. So di wala kang magkita ang dili nga drive. Matanan, hindi nga dudua. Okay? Pero kung ang hard drive ka, dili ang problem ang hard drive ang dili, di makikita niyo ang optical drive dila. Kung dili lang may problem ang hardware. Kaya hard drive ang may problem ang hardware. Kikita niyo din ang optical drive. Pero kung i-disable ang SATA controllers, wala kang makita din ang duha. Ganun niyo ha. So sample, disable ko ano. SATA controller, disable. Pag save lang yung configuration na BIOS is F10 ha. F10, para ma-save. Wala nga pag disable lang ito ano. Ano pag disable na BIOS, automatic niya masunod na BIOS, dito masunod na Windows. Okay, right. Wala niya makikita nila. Pero madali na pag-troubleshoot na BIOS, isang pindutan nyo lang. Okay? Bisa na nagdutang niya, bisa niya pag-ubuson kay disable nila BIOS. Bisa ni-enable niya, diri na tayo enable or i-disable. Bisa niya pa-click, mababaligit niya yung matanan. Bisa natin pindutan. F5 or yan nga default. So, bis ano nga changes nga dibuhat na BIOS, basta pindutan niya nga F5, automatic niya mabalik na niya original na setup ang niya default. Kaya F5, pindutan niya nga F5, click F5, tapos click OK, tapos F10. I-save na niya ang F5, OK, tapos F10 naman para i-save. Okay. Yan ang mga sensor naging surat mga encounter na trouble. So, example, din-disable ang hard drive. Din-disconnect ang hard drive. Okay, disconnected ang hard drive. Naka-disconnect ang mga cables. So, i-release na niyo na encounter ng mga kwan. Kwan lang pag-surat ka. With mga troubles na encounter. Parang bullet, in bullet form kapag-surat. Okay? So, pag di niya BIOS, madali niya makuha niyo kung palis na yung trouble. Kung makikita kasi niyo nila, before ko mag-save, SATA controllers disable. So, magiging enable na niya na. So, dapat, i-trouble yun ang mga SATA controllers disable. Okay, disable and
Sana controller. Kasi trouble, kasi i-stop. Okay? So, pag i-assess or stricto, nalilig kasi dami na don't optimize default. Pero kung na ako mag-technician, di ba, pinakamadagig na way din may isip paano mag-troubleshoot. Okay? Bigla ko rin bumaba ng Wolverine kung may dalawang madali. Di ba? So, kung pinapalis na assessor ang trouble na nalilig yung shortcut, pag F10 niyo, di ba magawas kung ano ang trouble. Ito i-surat niyo tapos escape na naman. Habang susulat ka mo. Tapos F10 na naman, surat na naman ko ng trouble escape. Parang dalian na yung pagpulaw. Pag tapos na ka mga tanan, ubot naman trouble F10. Okay. O bisan nga ni Diri. Bisan niya kita nasugat, okay lang. Kasi masugat pala kami kung mana ako mag-troubleshoot na tanan. O balik na niyo yung tanan niya din disabled or din configured. Okay? So siya, again, una is F5, load optimize default, tapos okay, and then F10, tapos okay. So mabalik na niya ang original mga setup. Kung ano man ang trouble ng linggo ng BIOS, or ano man ang configured na BIOS. Okay? Setia. Una, BIOS, troubleshoot. Hardware, BIOS. Ano yung tulo ha Windows. Di ba, din natin kagabi. Pag hindi ka makapag-troubleshoot na Windows, kung hindi mo kailangan ha, hardware na BIOS. Kasi man mo open ang Windows operating system. Okay? Pag na-open na niyo ang BIOS, ma-open mag-troubleshoot ng Windows. After niyo mag-troubleshoot ang Windows, ano din pagkagabi, mag-troubleshoot ka mga network. Okay? Mag-troubleshoot ka mga network. If network, usually, kung lagi ni iba is dapat nakakamot sa mga pag-network dapat, para ma-network mo mga devices, dapat the same network ID ang mga devices. So dapat alam niyo mga class A, ang yung network ID is ang first nga decimal, ang remaining ang host. Pag class B, first and second nga decimal ang remaining ang host. Pag class C, first, second, third and decimal ang remaining ang host. So dapat, para ma-network niyo yung mga devices, and your router, and your WAP, and your client, and your server, dapat pa-press ka rin network ID. Okay, so mga class A is from 1 to 126, class B is 128 to 191, class C is 192 to 223. Class C nga IP address. So dapat alamit niyo. Kasi mga sugat niya. And so didi pan kailangan kasi niyo makapag-ping ka mo. Diba? Pag-ping, pag-check ang connectivity, kung connected di router, di WAP, di client, server. So mag-ping ka mo ang mga devices. Pag-check ang connectivity. Another na trouble na network is disable ang yung network interface card. Diba? Disable ka mo. So, the assessor, disable ito para di ka mo kapag-network. Possibility yan. And another is, ano yung mga cables is tatanggalin. Di-disconnect niya or ika-cut. Okay? Sample dito yung ika-cut niya dito. Okay? So, mag-cut na niya din, utro na niya pag-terminate. Okay? So, the problem cable, pag cable unplug, bakit na rin na? So, kanina, nakikita niya network ID din si change. Sample. Didi, i-iba rin assessor. Yung IP address, i-iba hon. Dini. So, yan yung IP address is class B, di ba? Class B kasi 150. So, dapat na tanang ng devices pa press 150.150.150 pares dapat talaga kasi class B. So, assessor, pwede niya sa baranda. Kaya kung taga-assess, inulit na ko natin hindi mo 1551. Mag-iba na nga ni network, di rin mo niya mapiping. Di rin siya connected sa ibang network.
Pero dapat para ma-network niyo yung mata ng device, dapat maprasira 150, 150. Mag-iibala ka mong didihan host nga part. Okay? Suwit ya. Didihan network. So, kailangan the same network ID nila. Bigam niniwa, para ma-network yung mga devices, kailangan the same network ID nila. Mag-iiba-iba lang kamuhan host nga part. So another nga problem is being disable. The network is disable yan eh. Pag disable, may kita kahit niyo din yung disable here. So din niya disable dito nakabutang. So, pwede naman niya, again, di ba, kung ano dito nga port naka-terminate na tayo, dapat kasi nga port number naka-connect dito. So, kung number 17 dito, dapat 17 naka-connect na dito. Okay? Pwede na kasi niya ibalin na yung mga port. So, wala na niya connection. So, dapat kung ano nga port dito yung naka-terminate, as niya nga port di nakasaksa. Okay? Tapos, kung kanina hindi daw danay din, kapat. So, pag i-cut niya nga di, magiging mo doon magpukunik na naman kamo. So, gamit ito para troubleshoot sa network, si multi, LAN tester. Okay, LAN tester is gamit ko. Troubleshoot na cable, LAN tester. Ano na biyak ko? Balik. So dito hapon lugod ha hindi ha server dito mo niya change an kuan i-disable na network interface card or i-disable an change an network ID server. Pero hardware din siya nagbubutang trouble. Ito sa ito. Okay? Hardware nga na Windows. This is a client. What is trouble ha server. Pero an kuan pag disable, pwede ka na magbuhat na server. Alam niyo ma? So, kung naka-disable hindi, nag-edit niyo ma, naka-edit na siya nga. Wala na naman problem. Disable. So, din nga naka-network, naka-ikis itiya, naka-red, naka-ikis. So, kung disable nga da, makikita niyo dito niya nga, disable na yung network interface card. So, hindi mo ba, enable na niyo. Okay? So, dito. Opo. The same process lang pag-disable. Dapat naka-enable niya nga. Okay? Tapos, cable. Pag cable may problem, nakabutang nila, cable unplug. Okay? Kung may problema yung cable, so cable unplug din naka. So tama prop, hindi mo makikita nga na. So magamit ka ng multi-tester. O check niyo yung connection kaya ano ang cable unplug. So bagong yung transfer on port or din tanggalan mga wires nila ha patch panel. Okay? So kasi hindi possible ng problem. So dito naman yung router, dahil kasi ipapaping yung router. Tingnan niyo ha, jadi mga white, gamit din niya kanan modem. Okay?
modem, kukonek nga din. Kasi pag karon modem na niya, hindi mo mapipin. Or hindi mo ma-access si router pag hindi ka mo ma-connect. Kaya internet din niya, internet. So, dito yung kanan, LAN. Okay? Kanan network. So, that's niya. Okay? So, pag-ubutang ka yung trouble,